Ang parcel dumating na! Hello mga ka-TF! Ito na naman po yung abang lingkod na si Ethan Craftsman. May bago na naman po tayong unbox ngayon. Ito yung JK13 na in-order natin online. Ngayon, bubuksan na po natin para po makita natin kung anong laman sa loob. At kung bago lang kayo sa ating mga video, don't forget to like and share, comment, and subscribe. Yun. Ito po. Yan. Ngayon po papakita natin yung kanyang manual. Ayan po kanyang yung transformation sequel. Ayan po yung kanyang mga number 1, 2, 3, 4. Marami po yan. Ito po yung mga accessories na ito po ang binigay nila sa atin. Na napakaganda po nito itong accessories na to na dun sa original na Studio Series 114 ay hindi po nila sinama yan. Wala po yan. Sa next naman, ayan kaya sa ating mga fellow Pilipino dyan, ito po ay review, unboxing ng yung abang lingkod na si Ethan Craftsman na Tagalog version po to. So, yung kanyang mga accessories, ito yung iconic canon niya. Na sa lahat ng mga Megatron, di po nawawala yan. Ibig sabihin, pagka Mega yan, Megatron yan. Na maganda na sinama nila yan. So, ano pa yung mga sinama nila? Ito yung sinasabi ko na napakaganda, napakaangas, napaka-flawless. Yan parang kumbaga kung paano mo napanood sa movie ng Transformer 1, yan po yung kanyang iconic na canon na nag-evolve yung canon niya nung ipinasok niya yung cog ni transformation cog ni Megatronus sa kanya na naging ganyan po yung kanyang transformation. Yan na pinalitan niya yung kanyang name na Megatron from the name of D16. Kaya kung may time kayo na panoorin, ay panoorin niyo po para maintindihan niyo po yung mga in-explain ko rito. So ito, napakaganda. Now, the figure itself, yan. Ito pang isang accessories pa pala. Mga accessories na nakatad sa kanya. Uy, napakahigpit. Yan, ito isa pa rin to. Kasi ito alam ko magkasama niya ito yan, nagiging ganyan yan. Kasi kasama yan dun sa kanyang pagiging punk. Ayun, ganyan yan. Then, mayroon pang dalawang extra na although hindi natin nakita sa movie, hindi lumitaw sa movie itong mga to ay sinama pa rin nila na nakakadagdag po kasi ng ng playability, accessories. Ayan, itong dalawang to. Kumbaga, kung titignan mo, kala mo yung ni Starscream, siguro pwede, kaya sinama yan. Kung masaring magkaroon ng figure na Starscream, pwedeng incorporate to. Then, ito yung sinatawag nila, yan yung jetpack yan, ito yung jetpack niya. Natatanggal yan, pwedeng tanggalin yung jetpack niya kung ayaw wala siyang jetpack. Kaya lang, hindi natin may tatago yung sa likod niya. Kaya, it's better pa rin na meron siya netong jetpack niya. Yan. Ito po yung gawa ng Jinky. Gawa po ng Jinky. Yan. Napakaangas. Kayon, bago natin itry yung kanya mga accessories, take a look at close-up. Kung gaano kaganda yung niya. Yan. Ang face niya talagang kulay red. Na nagsisimbolize ng ni Megatron na pero dun sa kulay yellow yung mata niya. Then nung nagalit na siya, doon na naging kulay red na yung kanyang face. Kaya yan makikita niyo yan, details by details. Kaya ako pinapakita ng ganyan sa inyo para makikita niyo yung details by details niya. Napakaganda niya na talagang suit na suit siya dun sa kay Optimus Prime. So
yung kanyang articulation, head niya, naiikot natin, nakakayuko siya ng konti at hindi siya nakakatungo, hindi siya nakaka-look up. Tapos alam ko nabubuksan to. Ayan Bluetooth transformation. Tapos ang kanyang arm yan, ball joint yan, naiikot natin ng ganyan. Ang kanyang elbow ay nakakaano siya ng ganyan. Tapos nakaka-twist dito. Yung kanyang piece ay wala pong hindi po nabubuksan, pero nagagalaw mo to. Nagagalaw. Ganoon rin sa kabila. Meron siyang waist rotation. Yung kanyang kick ay nakaka-kick siya ng ganyang kalayo. At yung kanyang tuhod, elbow, ay nakakaganyan siya. Tapos dito, meron siyang twist dito. Diyan, nagaganyan siya Kaya pwede mo siyang kumbaga yung yung mga posing na alanganin. Kumbaga yung posing na alanganin na pwedeng kaya ba niya mag-balance? Tingnan natin. Nakita nyo? Kaya niya nag-balance ng alanganin kasi nga doon sa Bluetooth transformation niya. The Transformers will return after these messages. Ngayon sa kanyang paa naman, yan. Na-angle mo ng ganyan yan. Yan, gaganyan mo rin yan Bluetooth transformation, pero na-angle mo ng ganyan. So, napakaraming mga posing na pwede mong gawin sa kanya kung tutusin. Mapapanood mo sa mga ibang mga video na talagang sasabihin natin na napakagandang i-push siya. Napakagandang i-push niya. Kaya kumbaga yung toys na to ay panalo pagdating sa pushing rin. At ang maganda dyan ay yung kanyang mga accessories ay yung nakikita mo may locking port siya pagdating doon sa niya napakaangas niyan tingnan. Ngayon, i-try na natin yung mga accessories niya. So, itong mga weapon na to, try muna natin dito kung anong looks niya. Kasi lahat naman yan pare-pareho yung port niya pwedeng ganito yung kanyang kanyang weapon. Pwede yung ganyan ang weapon na ilagay nyo sa kanya. Pwedeng ganyan. Then, mayroon naman yan, pwede mong ilagay naman tong blaster dito. Yan pwedeng nakaganyan yan. Parang antenna siya, at the same time weapon pa rin siya. Weapon, nakaganyan siya tingnan mo, pwedeng ganyan another weapon na nakaano sa likod niya. So attach ngayon natin tong hand cannon. Either sa dalawang to, kung gusto mo dito yung isa, tapos yung isa dito. Yung iconic niya, di ba yung ganyan yung talaga yung normal na Megatron na natin, ganito yung makikita mo canon niya Pero ito yung nag-evolve na siya. So ang kagandahan pa niya ito, nakikita niyo yan. So i-try natin yung sa movie yung ginamit niya yung mga part niya para para ito yung katulad sa iconic na movie. Nakita niyo yung ginamit niya yung mga tank mode niya sa paglalaban nila ng Optimus Prime. Nakita niyo yan pagka ganito yung naging armas niya nakakatakot talaga. Isipin mo meron na siyang sama mo na yung cannon niya dyan. Plus ito, napakaraming firepower yan. Sa side view kung makikita nyo napakarami yan. Na pwede mong isama sa kanya. Kaya sa playability, masasabi natin na marami siya. So, na natin uli yung kanyang normal. Yan yung normal niya. So, ikot natin to. Kahit hindi mo tanggalin pala ganyan lang ikot lang natin yan. Twist lang natin ganun. Twist. Hindi mo na kailangan tanggalin yan kumbaga nakaganyan lang sa likod.
Yan, no, nakita mo. Kahit nakaganyan lang. Pero ito, itong ano niya to, ito ay, di ba, dito sa may sa movie, ito yan, no. Di ba, meron siyang ganyan sa movie din. Try natin kung possible ba to. Kung paring sa G1, medyo mahigpit siya. Oh, magtanggal ulit tayo ng isa nito. Kung ito ay pwede. Yan. Yan ang kagandahan niya. Nakita niyo yan. Kung iisipin niyo yung parang yung replicate natin yung G1, so hindi na natin sasama itong dalawang accessories na to. Yan ang kagandahan niya, no. Di ba? Na pwedeng kung gumanon siya, ayan, no. Yan. Di ba? Di ba napakaganda na talagang yung playability nito ay masasabi natin na talagang suits its purpose. Parang ganun yun, no. Tapos pagka nilagay natin yan, yung parang sa G1, yung gun mode niya, na meron siyang nakaatad sa likod. Yan yung ganyan, no. Di ba? Yung parang pagiging Generation 1 at yung modern Transformer 1 ngayon ay pinaghalo. Kaya habang nanonood kayo dito, kung di pa kayo nakakapag subscribe sa ating channel, don't forget to like, comment, and subscribe to Ethan Craftsman. Marami pa tayong mga toys na i-reviewin sa ating channel para sa inyong lahat po to. Ngayon, para makita naman natin kung ano yung scale nila pagka magkasama si Optimus Prime at the same time at si Megatron, na although hindi sila magkapareho ng brand, pero yung kanilang scaling ay talagang tugma naman. Yan, o. Di ba nung sa nung nakayuko silang ganyan, nag-uusap sila, di ba? Yan, o. Yan, o. Di ba ganyan yun? Yan, yung nag-uusap sila yung huli. Kung makikita nyo na close up natin ng konti yung angle. Yan. Diba? Yung last na scene ng kaya ang masasabi ko lang po ay talagang napakaganda nitong toys na to. Yung gawa ng Mega ng JK-13 na deformation na si Megatron, dating si CD16 na naging si Megatron na. Kaya napakaganda po yung concept na nagawa nila, na kung papipiliin kayo sa dalawa, pareho po sila maganda. Kasi kumbaga partners kailangan yung nila, kung meron kang Megatron, kailangan meron kang Optimus Prime. Ganyan po yan. Kung makikita niyo yung kanyang mga nila, looks nila, yan, na pareho pong very nice po sila. Kaya kung natin paikutin natin para makita niyo yung mga details ay front and back. Kaya nga yung nilolongin natin, wini-wish natin na sana gumawa ng ang byway ng ganito Megatron, na ang gawin niya ay medyo laki ng konti lang kahit konti lang ng scale, or kahit na ganyan pa rin ng scale, kaya lang yung silver nito yun ang nila para napakaganda ang dating pagkaganon siya. Na ngayon sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing. Marami pa po tayong unboxing ng mga toys dito sa Ethan Craftsman. Isa-isa po natin yan, marami pa tayong naka-line up. Lagi pong tandaan, kami mga toy collector ay may pusong bata, pero hindi isip bata, na ang kaligayahan po namin ay mag-collect ng mga toys na ninanais namin ng buhat sa pagkabata namin. Na kahit na ngayon may edad na kami, nai-enjoy pa rin namin at sinishare namin sa aming mga anak. Magkakasama kami naglalaro niyan, magkakasama kami kumbaga tinitignan yung mga figure na yan nasa aming cabinet stante. So, lagi pong tandaan ang paalalan yung abang lingkod na si Ethan Craftsman. Enjoy, keep safe, and God bless!